Sorry babe, but I have to go. Sobrang busy ko lang talaga ngayon eh. Ang totoo, nasa kalagitnaan nga ako ng meeting ngayon. Basta ikaw nang bahala babe. Ipagkatiwala ko sa iyo ang lahat tungkol sa wedding natin. Mahabang paliwanag ni Dennis. Nakaramdam naman ng awa si Audrey sa kanyang nobyo. Kaya siguro nakalimutan ng lalaki ang appointment nila sa kanilang Modesta dahil sobrang abala talaga ito sa kanyang trabaho. Batid niyang nagsisikap ng husto si Dennis para sa kanilang future. Pero hindi naman tama na magpakasubsob ito sa trabaho dahil wala naman siyang dinidemand sa kanyang nobyo. Hindi naman siya maluho at isa pa, may sarili naman siyang trabaho. Ewan ko ba sa lalaking yan kung bakit sobrang workaholic? Nakangiting sambit ni Audrey. Wala siyang masasabi kundi ang swerte niya na magkaroon ng isang boyfriend na katulad ni Dennis. Naalala pa niya kung gaano ito katyaga noong nanliligaw pa lang ito sa kanya. Biruin mo ba namang taon ang inantay ng lalaki para lang makuha nito ang matamis niyang oo. College pa lang noong nililigawan siya ng lalaki. Hanggang sa nakapagtapos na siya, saka pa niya sinagot ang lalaki. Pagkatapos ng higit isang taong pangungulit ng lalaki para pakasalan siya ni Audrey, saka pa nagdesisyon ng babae na tanggapin ng malugod ang alok ng lalaki. Ngunit kung kailan naman engaged na sila, saka pa nagiging busy ang lalaki na tipong halos wala na itong panahon sa kanya. Ni sa pahinga, kulang na ang lalaki. Kaya nga, sobrang naawa talaga siya sa kanyang nobyo. Wala pa nga silang mga anak. Kayod kalabaw na ito. Paano na kaya kung meron na? Masasabi niyang sobrang swerte niya na si Dennis ang mapapangasawa. Naisipan ni Audrey na dumiretso sa apartment ng nobyo pagkatapos ng appointment niya sa kanilang Modesta, kung saan mag-isa lang siyang pumunta. Noon pa man, may susi na talaga si Audrey sa apartment ni Dennis. Kung kaya malaya siyang makalabas-masok sa mismong apartment ng lalaki. Siguro sobrang kalat na ng bahay ng lalaking yun. Ilang araw ba naman kasing halos wala na itong pahinga. Biruin mo, kahit sa third day pumapasok pa rin. Nangingiting aniya. Dahil 3 PM pa lang naman, maglilinis at maglalaba muna siya. Saka na siya magluluto pagkatapos dahil tiyak naman siyang mag-overtime na naman iyon. Yun ang iniisip ng dalaga habang humahakbang paakyat ng apartment ni Dennis. Nasa second floor kasi ang unit ng lalaki. Napatigil pa ang dalaga sa pagbukas ng pinto. Palingalinga pa siya habang pinakikinggan ng maigi kung saan nanggagaling ang mga boses na naririnig niya na nag-uusap. Hindi siya maaring magkamali. Ang mga boses ay nanggagaling mismo sa loob ng apartment ni Dennis. Boses ng isang babae at lalaki na nag-uusap. Na curious siyang pakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao sa loob. Ilang saglit pa, nasisiguro niyang boses iyon ni Dennis at ng kapatid niyang si Marga. Mas lalo pa niyang nakumpirma ng tawagin ni Dennis ang pangalan ng babae. Hindi na niya maintindihan kung ano ang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Nanlamig ang buong katawan niya. Kinakabahan siya na hindi mawari. Nanlaki pa ang mga mata ng dalawa nang makita siyang iniluwa ng pinto. Ang walang hiya at ubod ng sinungaling niyang nobyo ay naka-boxer shorts pa. Samantala, naka-bathrobe lang naman ang atin niyang malandi na tridor pa. Kitang-kita sa ayos ng dalawa na katatapos lang ng bakbakan. So, ito pala yung sinasabi mong sobrang busy ka sa trabaho. Kailan pa? Kailan niyo pa ako pinagmumukhang tanga? Bakit kailangang umabot sa ganito, Dennis? Lumuluhang asik ni Audrey. Babe, please, listen first. Let me explain to you. Pagmamakaawa ng lalaki. Okay, makikinig ako. Tugon ni Audrey
habang patuloy sa pagluha. Alam mo, ikaw talagang mahal ko. Hindi ako magtitiyaga ng ganun kahaba sa panliligaw sa'yo if I was not sincere to you. Maluluhang paliwanag ni Dennis. Pero ilang beses ko nang hiniling sa'yo. Ayaw mo pa rin ipagkatiwala sa akin ang sarili mo. Na kahit ikakasal na nga tayo next month, hindi na nga ako sure kung mahal mo nga ba talaga ako. Malungkot na paliwanag ng lalaki. Pero bakit sa kapatid ko pa, Dennis? Bakit? Ang dami namang mga babae dyan Matatanggap ko pa kung sa iba mo ginawa. Pero sa kapatid ko, hindi. Hagulhol ni Audrey na talaga namang punong-puno ng pagkasuklam sa dalawang taong malapit sa kanyang puso. Simple lang, kapatid. It's just because he didn't love you as what you expect. Noon baka mahal ka nga niya, pero sobrang boring mo nga raw para pagtiyagaan pa niya. Kaya ngayon, sorry ka na lang, darling. Dahil ako nang mahal ni Dennis. Sa katunayan, buntis na nga ako Pagmamayabang pa ng malandi niyang kapatid. Tuluyan ng kumawala ang matinding pagtitimpi ng dalaga. Hindi nakapaghanda si Marga nang biglang lumipad sa mukha niya ang palad ni Audrey. Mga walang hiya kayo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng totoo? Dennis, bakit kailangan niyo pa akong lukuhin ng paulit-ulit? Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi kayo magsasalita. Napakawalang hiya niyo. Sigaw ni Audrey. Wala nang nagawa si Dennis, kundi ang hayaan na lang ang fiancé na umalis. Dahil ano pa bang mukha ang iharap niya sa kanyang nobya, gayong totoo naman talagang niloko niya ito. Samantalang natuloy pa rin ang kasal ni Dennis, ngunit hindi kay Audrey, kundi kay Marga. Dahil umano, buntis nga ito at kailangan na pananagutan niya. Nagpakalayo-layo si Audrey. 5 taon siyang naninirahan sa China. Nagtayo siya doon ng business at kalaunan lumago ito. Doon na nakilala niya ang lalaking muling nagpatibok sa kanyang puso, si Martin Chin. Martin was also a successful businessman. Isang half Chinese, half Filipino ito na bagamat lumaki ito sa China, pero bihasa itong magsalita ng Tagalog dahil sinasanay ito ng kanyang mommy. Ang dalawa ay parehong nakaranas ng kabiguan sa pag-ibig. Si Audrey naloko ng lalaki, samantalang si Martin kusang iniwan ng babae dahil sa kakulangan nila ng panahon sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagpahayag na rin si Martin ng kanyang damdamin kay Audrey. Kaagad naman niyang sinagot ang lalaki. Hindi niya na kailangang magpatumpik-tumpik pa. After all, nasa tamang edad naman na sila. Nagkasundo silang dalawa na subukan muna at kung hindi mag-work, kaagad silang maghiwalay. Ngunit, talaga yatang sila ang itinadhana. Sa paglipas ng panahon, natagpuan na lang nilang dalawa ang kanilang mga sarili na mahal na pala nila ang isa't isa. Pareho man silang busy sa kanilang mga negosyo, pero hindi sila nakalimot na maglaan ng panahon para sa isa't isa. Naroon ang tiwala at pagmamahal na walang kondisyon. Kaya naman, sobrang laking pasasalamat ni Martin na nakilala niya si Audrey. Naitanong pa nga niya sa kanyang sarili kung bakit nagawa itong lokohin ng dating kasintahan, gayong tinataglay naman ng dalaga ang mga katangiang hinahanap ng isang lalaki. Kung sa bagay, laking pasasalamat na rin ni Martin dahil kung hindi yun ginawa ng ex-boyfriend nito, hindi niya makilala ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na pag-ibig. Natitiyak ni Martin na si Audrey na ang babaeng pinapangarap niyang makasama habang buhay. Hindi masusukat kung gaano man kahaba ang inyong relasyon. Basta, kung kayo nagkaintindihan, kayo talaga. Sa kabilang banda, naging malaimpyerno naman ang pagsasama ni Dennis at ni Marga. Hindi matapos ang isang araw kung walang bangayan na magaganap sa dalawa.
Imbis na alagaan ang anak nito, ayun, inaasa lang sa katulong. At ang babae, feeling dalaga pa rin kung makalakwat siya kasama ang mga barkada nitong katulad niya, wala ring kwenta. Pero kung makapagselo sa kanya, daig pa ang Armalite kung rumatrat ang bunganga. Si Marga na ang pinaka-perpektong kabaliktaran sa ugali ni Audrey. Kaya naman, labis ang pagsisisi niya kung bakit nagawa niyang lokohin ang dating kasintahan. Sa mga pagkakataong nag-iisa siya, hindi niya maiwasang maalala ang dating fiancé. Aaminin niyang hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya ang dalaga. Ramdam ni Marga na hindi pa rin limot ni Dennis ang dating fiancé na kanyang kapatid. Kung kaya, isa iyon sa mga dahilan kung bakit hinding-hindi matatahimik ang bunganga ni Marga. Kaya naman, pinag-iisipan na ngayon ni Dennis na makipaghiwalay na lang sa asawa para pareho na rin silang matahimik at makapag-umpisa na ng bagong buhay. Magkasabay na umuwi ng Pilipinas ang magkasintahang Martin at Audrey. Binabalak ng dalawa na sa Pinas na sila magpakasal. It's time for them to settle down dahil hindi naman sila bumabata. At saka, sigurado na silang mahal nila ang isa't isa. Gaya ng inaasahan, umuusok ang ilong ni Marga nang malamang umuwi ang kapatid na labis niyang kinaiinggitan noon pa man. Yun ang dahilan kung bakit gano'n na lang nagwala si Marga. Nang ilahad ni Dennis ang annulment papers. So, planado pala ang lahat. Kaya ngayon, nagkukumahog ka na makikipaghiwalay sa akin dahil pauwi na ang magaling kong kapatid. Well, ang sagot ko sa'yo, no, never. Hindi mangyayaring makipaghiwalay ako sa'yo. Itaga mo yan sa bato. Madiin ang mga salita ni Marga na puno ng pagbabanta. Ginawa kong lahat para maagaw ka kay Audrey. Tapos ngayon, basta mo na lang ako itapon na parang basura? Sigaw ni Marga na noon ay mukhang wala na sa tamang pag-iisip. Hindi maitatago ang tuwang nararamdaman ni Dennis nang malaman mula kay Marga ang napipintong pag-uwi ni Audrey. Talaga namang miss na niya ang dating nobya. Sana lang ganun din ito sa kanya. Well, sure naman siya na hanggang ngayon hindi pa rin siya kayang kalimutan ni Audrey. Ngayon, mas lalo pang lumakas ang loob niyang makipaghiwalay sa asawang si Marga. Dahil, totoo naman, pareho lang naging miserable ang buhay nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa. Dapat hindi ka na umuwi. Tahimik at masaya na kami ni Dennis. Bakit umeepal ka na naman ngayon? Irritabling anas ni Marga. Imbis na welcome ang kapatid na higit 5 taon nang nawalay sa kanila. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Kung nananahimik at masaya na kayo, o di, good for you. Wala ka nang pakialam kung gusto kong umuwi. Ang panunoplang tugon ni Audrey. So, ngayon, sigurado na ako kung bakit biglang nakipaghiwalay sa akin si Dennis. Siguro inakit mo na naman ang asawa ko para maghiganti sa akin, no? Hula pa ni Marga na punong-puno ng katiyakan. Alam mo Marga, matagal ako nakapag-move on. Kaya naman, wala na akong pakialam sa buhay ninyong mag-asawa. Huwag mo akong pagbintangan dahil hindi ako katulad sa'yo. At isa pa, I am very happy and satisfied with my fiancé. Pagmamalaki pa ni Audrey na siya namang ikinagugulat ni Marga. Samantalang, mas lalo pang lumakas ang loob ni Dennis na bilisan ang pag-file ng annulment sa kanyang asawang si Marga nang malamang bumalik na pala ang dating fiancé. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang mamahalin siya muli ng dating kasintahan. Hindi man lang sumagi sa isip niya na baka may iba na itong mahal ngayon. 5 taon ba naman ang lumipas?
Ang buong akala ni Dennis na si Audrey ay katulad pa rin ng dati. Ngunit, ganun na lang ang pagagulat niya nang malamang kaya pala umuwi ito dahil ikakasal na pala ito sa isang tanyag na lalaki na kung saan katulad ni Audrey, isa ding negosyante at mas mayaman pa ng doble kay Dennis. Ngunit hindi nagpatinag si Dennis. Patuloy siyang gumawa ng paraan para makausap si Audrey. Malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang sarili na hanggang ngayon mahal pa rin siya ni Audrey na kayang-kaya niyang bawiin ang dalaga mula sa lalaking kailan lang niya nakilala. Patuloy pa rin si Dennis sa panliligaw kay Audrey. Wala siyang pakialam kung mag-aaway man ang mag-fiancé. Mas mabuti pa nga para maghiwalay na rin ang dalawa at makuha na rin niyang muli ang dalaga. Samantalang kalmado lang si Martin dahil sobrang tibay ang tiwala niya sa kanyang nobya. Samantalang si Audrey naman patuloy na ginugulo ni Marga. Inaakusahan ito ng kung ano-ano. Mang-aagaw daw ito. Gayong siya naman ang nang-aagaw noon. Natatawa na lang ang mag-fiancé. Nasaan na ang pinagmamayabang ni Marga na masaya at tahimik na buhay nilang mag-asawa. Hindi galit si Martin kay Dennis. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ito ng taos-puso sa ginawa ng lalaki. Dahil kung hindi nito niloko si Audrey, hindi niya makilala ang dalaga. At malamang, single at malungkot pa rin hanggang ngayon ang buhay niya. Samantala, kitang-kita naman sa mukha ni Dennis ang labis na pagsisisi at panghihinayang. Bago matapos ang maikling paghaharap ng dalawang lalaki sa buhay ni Audrey, nauna nang inalahad ni Dennis ang kanyang kamay, tanda ng pagsuko. Hiniling na lang niyang mahalin ni Martin at alagaan si Audrey. Naganap ang ingranding kasal ni Audrey at Martin. Ngunit si Dennis hindi dumalo kahit imbitado. Naiintindihan naman ng dalawa iyon. At least, nagpadala naman ito ng magandang mensahe para sa bagong kasal. Nakatakda nang bumalik sa China ang bagong mag-asawa matapos ang isang linggong honeymoon nila sa Palawan. Itinuloy pa rin ni Dennis ang kanyang pakikipaghiwalay kay Marga. Ang totoo, pinipilit niya na lang ang sariling makisama sa babae dahil lang sa kanilang anak. Napunta ang bata sa pangangalaga ng kanyang daddy dahil wala namang pakialam si Marga sa bata. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalala ang ugali ni Marga. Ang balitang hiwalayan ni Dennis at Marga ay nakarating kay Audrey at Martin. Panalangin na lang ng mag-asawa na sana'y makatagpo si Dennis ng babaeng nakatakda para sa kanya. Samantalang wala ng pag-asa pang magbabago ang ate niyang si Marga. Samantala, wala ng pag-asa pang magbabago pa ang ate niyang si Marga. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang galit nito sa kanya. Ewan ba niya kung saan nanggagaling ang galit nito? Hinayaan na lang ni Audrey ang ate niya. Umaasa siyang sa pagdating ng panahon, magkasundo pa rin silang magkapatid. Every year, nagbabakasyon si Audrey at Martin sa Pilipinas kasama ang dalawa nilang mga anak.